Mga kaparokya, kamusta po kayo? Ako nga po pala si Mervin, the man behind the Kaparokya TV. Ang pag-uusapan po natin mga kaparokya sa araw na ito ay patungkol po sa tila paninira ng isang vlogger po sa butihing Mayor Vico Soto na kesyo mga kaparokya ay nakafocus lang daw po ang butihing Mayor Vico sa nakalaban nitong last election na mga diskaya at kung saan ayon pa dito mga kaparokya ay bagito pa daw po sa larangan ng politika ang butihing mayor. Pero bago natin talakayan yan mga kaparokya, kung bago lang po kayo sa akin channel at kung gusto niyo po ng ganitong klaseng content ay humihiling ako sa inyo na pakasubscribe po ang aking YouTube channel. Paki-like and share niyo na rin po mga kaparokya kung naniniwala po kayo na pang presidente na po ang style of governance po ng butihing mayor. At nang sa gayon mga kaparokya ay mas rumami po ang makapanood ng mga ina-upload po nating video at of course yung mas marami pong makapanood ng content po natin. Maraming salamat po sa inyo at sobrang na-appreciate ko po kayo. So yun nga po mga kaparokya, may napanood po tayong video sa may TikTok na ang pangalan po ay Boss Kuda. So talagang bagay na bagay po mga parokya ang title name nito sa mga pinagsasabi niya. Kasi mga parokya, puro kuda lang po ang mga pinagsasabi nito. Na ayon dito mga kaparokya ay puro diskaya lang daw po ang pinagsasabi nito at hindi daw po kayang banggitin ng butihing Mayor Vico Soto yung mga malalaking tao na nasa likod po ng anomalyang flood control. At mga kaparokya, tila minaliit pa nito ang butihing Mayor Vico Soto sapagkat sabi nito ay bagito daw po sa larangan ng politika ang nasabing alkalde at tila amoy na daw nito yung pagiging soto ni Mayor Vico Soto. So yun nga po mga kaparokya, ayoko naman po sanang itapik ito pero hindi ko po talaga kayang matiis or hindi ko po matiis mga kaparokya na siraan or sinisiraan nila ang butihing Mayor Vico Soto. Gusto ko lang pong sagutin yung mga pinagsasabi nito ng malumanay, ng maayos. Di tulad po ng vlogger na ito na meron po siyang profane language na sinabi. Hindi po natin alam kung si Mayor Vico Soto po ba ang pinatutungkulan nito or part of expression lamang niya po ito. But anyway mga kaparokya, wag na po natin patagalin. Panoorin po natin to. Hanggang ngayon, diskaya pa rin ang bukang bibig ng bagitong mayor na to. Ang daming sangkot sa flood control project ng malalaking politiko. Kahit yung taong bayan alam na malalaking politiko ang nasa likod niyan. Pero siya, diskaya pa rin ang bukang bibig niya. Bakit? Dahil easy target ang diskaya. Kasi yung public outrage, di ba, bumuho sa mga diskaya. O so siya, kahit tinalo niya na sa pagka-mayor yan, aba, yan pa rin yung target niya. Wala ka bang ibang pwedeng targetin? Wala ka bang ibang politiko na pwedeng pakalanan? Anak na putang ina talaga. Ha? Masyado ka pang ang bata at marami ka pang kakainin bigas utoy. Ha? Masyado pang mababaw ang iyong pananaw sa politika. Masyado pang hilaw. Ha? Kaya huwag mo kami pinagluloko. Naaamoy ka na namin. Amoy na amoy ka na namin. Ha? Sa apelido mo pa lang. Soto. So yun nga mga kaparokya, hindi ko po talaga maintindihan kung bakit todo paninira ang mga ito kay Mayor Vico Soto. Hindi po nila malaman, hindi po nila alam kung ano po ang pinaglalaban ng butihing Mayor Vico Soto. Which is mga kaparokya, kung i-analyze nyo ay iisa lang po ang mga script ng mga ito. Which is mga kaparokya, ang mga diskaya lang daw po ang kayang banggitin at hindi kayang sabihin ng butihing Mayor Vico Soto yung mga taong or yung mga malalaking taong nasa likod po ng anomalyang flood control. So again mga kaparokya, bakit nga ba si Sara Diskaya lang po ang pinapangalanan ng butihing Mayor Vico Soto? Dahil mga kaparokya, knowledgeable lang po ang butihing Mayor Vico Soto sa mga diskaya dahil nasa jurisdiction ng lungsod ang kumpanya at ang tahanan ng mga diskaya. Talagang may personal knowledge ang butihing Mayor Vico Soto sa nakatunggali nitong nagdaang eleksyon. At kung kay Mayor Vico Soto lang, baka hindi naman na po niya to papansinin. Pero ang pinaglalaban dito mga kaparokya ni Mayor Vico Soto ay yung mga Pasigueño. Matatandaan mga kaparokya na bilyong-bilyon ang utang ng mag-asawang ito sa lungsod
Pasig, which is malaki po ang maitutulong po sa constituent ng butihing mayor once na mabayaran po ang kautangan nito sa nasabing lungsod. Ang unfair or sabihin na po nating illegal po ang mga pinaggagawa po nito sa City of Pasig, tulad nga po ng pagpapatayo ng mga building nang walang permit or kulang po sa permit. Yun ang pinaglalaban ng butihing Mayor Vico Soto. Kaya yung sinasabi ng ilang mga vlogger po ng Duterte na kesyo kay Sara Diskaya lang daw po or ang mga Diskaya lang po ang kayang pangalanan ng butihing Mayor Vico Soto. Again, dahil may personal knowledge nga po ang butihing Mayor Vico Soto sa mga ito. At yung mga issue ng mga pro-Duterte or anti-Mayor Vico Soto kuno na kesyo hindi to kayang pangalanan ni Mayor Vico Soto, yung malalaking pangalan sa likod ng flood control anomaly. Ang masasabi ko lang po dyan ay wala naman pong personal knowledge ang butihing Mayor Vico Soto. Again mga kaparokya, ang mga Diskaya ay nasa jurisdiction po ng City of Pasig, nasa jurisdiction ng pamahalaan ni Mayor Vico Soto. At yung mga malalaking tao na nasa likod po ng flood control anomaly ay wala pong personal knowledge doon ang butihing mayor. Alam nyo mga kaparokya, lalo na po yung mga anti-Mayor Vico Soto kuno dyan, inilalagay nyo lang po sa alanganin ang butihing mayor. What I mean mga kaparokya, if Mayor Vico Soto mentioned the names behind the flood control anomalous without evidence ay pwede pong makasuhan ang butihing mayor. So paano mo nga naman po sasabihin or babanggitin ang mga malalaking tao kung wala ka naman pong ebidensyang mailalabas patungkol nga po sa maanumalyang flood control. At yung sinasabi nito mga kaparokya na easy target daw po ang mag-asawang Diskaya. Hindi po totoo yun mga kaparokya. Hanggang ngayon po ay hindi pa nga po nito sinasabi yung totoo, yung katotohanan. Kaya paano mo masasabing easy target ang mga Diskaya? Siguro mga kaparokya, masasabi nating easy target kasi sila po ang number one contractor nung time ng dating Pangulong Duterte. At yung sinasabi nito na bagito daw po sa politika ang butihing Mayor Vico Soto. Siguro mga kaparokya sa edad, oo bagito, batang-bata, fresh kung titignan, pero sa style of governance mga kaparokya ay hamak na mas tinalo pa po nito yung mga veterano po sa larangan po ng politika. Tignan mo muna mga kaparokya or tignan mo muna kung ano na po ang nagawa ng mayor ninyo sa lugar ninyo, na kung ano naman po ang nagawa ni Mayor Vico Soto sa lungsod po ng Pasig at ano na po ang naiambag ng butihing Mayor Vico Soto sa ating bansa. Yung mga achievement, yung mga award from international. Kaya kung bagito man sa'yo si Mayor Vico Soto, is opinion mo po yan.